Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Jacob. Ngunit bago tayo magumpisa ay huwag sanang kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video. Salamat. Sa loob ng 6 na taon, ang buhay ko sa Dubai ay umiikot sa harap ng mga bulaklak. Ako si Jacob, 28, at isang florist sa isang flower shop sa Deira. Araw-araw, ako ang gumagawa ng mga floral arrangement, mga kasal, kaarawan, graduasyon, minsan pangalibing. Pero hindi lang basta pagsasaayos ng bulaklak ang ginagawa ko, Miss Layla, kundi sining. Parang ako ang nagbibigay ng emosyon sa mga bulaklak, tuwa, pag-ibig, lungkot, pag-asa. Buti na lang at mabait ang amo ko. Binigyan niya ako ng matutuluyan, isang maliit pero kumpletong lugar. May sariling kwarto, sala, maliit na kusina, at banyo. Libre ito, kaya hindi ko na kailangan pang mangupahan. Maayos naman ang sweldo ko, pero ang bakasyon sa Pilipinas ay parang suntok sa buwan. Ako lang kasi ang pinagkakatiwalaan ng amo ko, lalo na tuwing peak season. Hindi kayang tapatan ng ibang empleyado ang gawa ko. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga rosas para sa isang kasal, tumawag ang tito kong si Tito William, Miss Layla, nakakatandang kapatid ni Mama. May pakiusap siya para sa anak niyang si Stella na malapit ng mag-abroad. Kung pwede ko raw ba siyang tulungan na makahanap na matutuluyan dito sa Dubai. Agad akong pumayag. Pero imbes na hanapan pa siya ng tirahan, naisip ko, bakit hindi na lang sa bahay ko siya tumuloy? Iminungkahi ko kay Tito William na si Stella na lang ang sa kwarto. Ako na lang sa sala. Nagpasalamat siya at ako naman, masaya dahil kahit papano, makakabawi ako sa kabutihang ginawa niya noong kami bata pa. Maaga kasi kami naulila ng aming ama at si Tito William ang tumutulong sa amin noon. Kinabukasan, inalis ko na ang mga gamit ko sa kwarto. Nilipat ko sa sala, sofa bed lang naman to, kaya ayos na. Bumili rin ako ng bagong kumot, unan, at pinalitan ang kurtina. Gusto ko pagdating ni Stella, maayos at maaliwalas ang magiging kwarto niya. Maliit lang ang espasyo, Miss Layla, pero sinigurado kong mararamdaman niyang welcome siya. Dumating ang araw ng flight ni Stella. Maaga akong nagpaalam sa amo ko para sunduin siya sa airport. Habang nasa arrival area ako, hindi ko maiwasang kabahan. Matagal ko na rin siyang hindi nakita at sa totoo lang, halos wala na akong malinaw na alaala ng itsura niya. At nang sa wakas ay lumabas siya sa gate, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumigil ang mundo ko. Parang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang mga taong nagmamadali, ang mga anunsyo sa speaker, maging ang tibok ng puso ko, lahat huminto. Sa harap ko, si Stella. Pero hindi na siya ang batang payat at mahiyain na kilala ko noon, Miss Layla. Ngayon, siya'y isang dalagang napakaganda. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, matangkad at may figura na parang modelo. Hindi ako makapaniwala na pinsan ko siya. Para akong natulala. Pakiramdam ko, kung hindi ko pa siya lalapitan, baka mawala siya na parang panaginip lang. Kuya Jacob, tawag niya, sabay kindat at ngiti. Parang doon lang ako muling huminga. Nilapitan ko siya at kinuha ang kanyang maleta. Ang laki mo na sabi ko, pilit na itinatago ang pagkabigla ko. Malaki talaga o mataba, natatawa niyang tanong. Maganda, sagot ko agad, tapos natahimik ako. Nabitawan ko yata ang salita. Pero ngumiti lang siya, at doon ko lalong nakita ang liwanag sa mukha niya. Pagkatapos nun ay nagtungo na kami sa sakayan ng taxi. Tahimik ang biyahe pauwi. Ako ay nahihirapan magpigil ng tingin. Si Stella naman ay, masayahin pa rin. Kwento ng kwento tungkol sa pangarap niya sa Dubai bilang nurse. Pagdating namin, nagluto ako ng paborito kong adobo. Kumain kami ng sabay bago siya nagpahinga. At ako, balik sa sala, nakahiga, nakatitig sa kisame, habang naririnig ang marahang hilik niya mula sa kwarto. Habang tumatagal, Miss Layla, lalo kong nakikita ang kabutihan ni Stella. Mahalaga siya, masipag at masarap kasama. Kadalasan ay siya palagi ang nagluluto ng aming pagkain. Tuwing day off naming sabay, namamasyal kami, nanonood ng scene, kumakain sa labas. Parang magkasintahan, pero hindi. Maginsan kami, pero hindi ko na rin alam kung hanggang kailan ko kayang itago tong nararamdaman ko. Tuwing gabi, habang nakahiga ako sa sala, napapaisip ako. Bakit ganito? Bakit ganito ang tibok ng puso ko tuwing naririnig ko ang tawa ni Stella mula sa kwarto? Bakit parang inaabangan ko ang bawat kwento niya,
ang bawat galaw, bawat ngiti. Isang gabi, hindi ko napigilang sumilip sa pinto ng kwarto niya. Bukas ito ng bahagya at mula sa liwanag ng lampshade, nakita ko siyang natutulog, mahimbing, payapa, parang anghel. Ngunit ang isa pang nagpagigil sa akin ay ang suot na maiksing short at sando. Mas lalong lumakas ang pagnanasa ko sa pinsan ko. Ngunit nilalabanan ko ang sarili ko, Miss Layla, dahil ayaw kong makagawa ng masama kay Stella. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ito normal. Hindi ito dapa. Pero totoo. Lumipas ang mga araw at lalong lumalalim ang damdamin ko. Minsan, habang magkasabay kaming nagkakape sa umaga, hinihiling ko na sana hindi kami magkadugo. Sana pwede ko siyang hawakan ng walang alinlangan, mayakap ng walang kaba. Pinilit kong ilihim. Pinilit kong ilibing ang nararamdaman ko sa ilalim ng pagiging magpinsan namin. Pero bawat araw na kasama ko siya ay parang pasakit, masaya na masakit. Hindi ko alam kung kailan sasabog ang damdamin ko, pero alam kong malapit na. At kapag dumating ang araw na yon, wala nang atrasan. At doon ako natatakot. Naalala ko pa minsan, habang kumakain kami sa labas, umihip ang malakas na hangin at tinangay ang buhok niya sa mukha niya. Automatikong inabot ko ang kamay ko para ayusin ito. Pero agad kong binawi. Tiningnan niya ako, nagtama ang mga mata namin. Wala siyang sinabi, pero para bang nabasa niya ang iniisip ko. Umiling siya ng marahan at ngumiti, pero may lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam kung alam niya, o kung nararamdaman din niya. Pero ang puso ko, parang sasabog sa dami ng tinatago kong emosyon. Tuwing makikita ko siyang nakangiti, parang kinukurot ang puso ko. Gusto ko siyang hawakan, yakapin, pero alam kong mali. Hindi dapa. Pero ang puso, hindi mapipigilan. Lalo na't kami lang dalawa sa bahay. Hanggang sa, dumating ang araw na birthday ni Stella, Miss Layla. Masaya siya, at ako rin. Dahil kahit papaano ay naging bahagi ako ng espesyal niyang araw. Nagdatingan ang 3 niyang katrabaho sa ospital. 2 babae at 1 lalaki. Mabait silang lahat, at mukhang masaya silang makasama si Stella. Nagkaroon kami ng simpleng handaan, kunting salo-salo, at syempre hindi mawawala ang inuman. Nagsimula lang sa mga biruan at kwentuhan ang lahat. Nagtatawanan kami, nagkakantahan paggamit ang cellphone. Pero habang tumatagal, napapansin kong palapit ng palapit sa kanya ang lalaking katrabaho niya. Halos dikit na sila sa sofa. Panay ang hawak sa braso ni Stella, panay ang bulong na hindi ko maintindihan. Unti-unti akong nakakaramdam ng inis sa dibdib, ng inis na hindi ko kayang pigilan. Hindi ko alam kung dala ng alak o talagang bumigay na ako sa nararamdaman ko. Nagsiselos ako sa lalaking katrabaho ni Stella. Hanggang sa bigla akong tumayo at sinabi ko na tama na ang inuman. Tahimik silang lahat. Medyo nagtaka si Stella sa inasal ko at tinanong kung bakit. Napatingin lang ako sa kanya at tumango. Alam niyang may mali. Nang makaalis na ang mga bisita, dumiretso siya sa kusina. Sinundan ko siya. Tahimik. Nanginginig ang dibdib ko. Gusto ko siyang kausapin, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Hanggang sa siya na ang naunang nagsalita. Bakit ka biglang nagalit kanina? Tanong niya habang nililigpit ang mga baso. Dahil hindi ako comfortable, sagot ko. Sa ano? Tanong niya ulit. Sa lalaking katrabaho mo. Sa mga hawak niya. Sa mga titig niya sayo. Tumigil siya sa ginagawa. Tumingin siya sa akin ng diretso. Kuya Jacob, nagsiselos ka ba? Muling tanong niya. Hindi ko na napigilan. Lumapit ako sa kanya at tumango. Nagsiselos ako. Hindi ko na kayang itago. Hindi lang bilang pinsan ang tingin ko sa iyo ngayon. Mahal na kita, Stella. Nanlaki ang mga mata niya, Miss Layla. Tila hindi makapaniwala sa narinig niya. Hindi ko rin alam kung paano ko nasabi iyon sa kanya. Siguro ay dahil na rin sa nainom ko, kaya lumakas ang loob ko. Kuya Jacob, pinsan tayo. Anya. Ngunit sa oras na yon ay naiisip ko na ito na ang tamang oras na ilabas ang lahat ng nararamdaman ko sa kanya. Alam ko, pero hindi ko na kayang itago to. Alam kong mali at komplikado. Pero bawat araw na magkasama tayo dito, mas lalo kitang minamahal, lakas loob kong sinabi sa kanya. Tahimik siyang tumingin sa akin, Miss Layla. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan niya. May boyfriend ako, mahina niyang sabi. Nasa Pilipinas siya. Tumango ako. Alam ko, pero hindi ko rin kayang lokohin ang sarili ko. Hindi ko sinasadyang mahulog sa'yo, Stella. Sagot ko naman.
Umiling siya at lumapit sa akin. Kuya Jacob, kung pwede lang sana ibang tao ka. Hindi ka ko pinsan. Hindi ka malapit sa akin. Baka noon pa man, pinili na kita. Wika niya. Napakagat ako sa labi. Gusto mo ba ako? Tanong ko. Tahimik. Tumango siya at maluha-luha ang mata. Hindi ko na alam ang tama at mali, Kuya Jacob, bulong niya. Pero alam kong may nararamdaman ako. Nang sandaling iyon, Miss Layla, parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung dala lang ng nainom ni Stella, kaya niya nasabi iyon. Ngunit malinawanag ang pagkasabi niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinintay ko ang kanyang sagot, isang tingin, isang galaw, kahit isang patak ng kumpirmasyon. Hinawakan ko ang kamay niya at hinayaan lang niya ito. Sa unang pagkakataon na hawakan ko siya, ang lambot ng kamay niya, matagal ko nang gustong hawakan siya. Nagtama ang aming mga mata, hanggang sa nagtagpo ang aming mga labi. Maahan, magaan sa simula, pero habang tumatagal, naging mapuso. Parang matagal nang pinipigilang damdamin na sa wakas ay pinakawalan. Ang init ng kanyang katawan ay parang apoy na tumutupok sa matagal ko ng kinikimkim. Ngunit biglang natauhan si Stella, Miss Layla. Mali ito, magpinsan tayo. Anya, kalimutan mo muna magpinsan tayo, pagbigyan mo na ako. Bulong ko sa kanya, pero bago pa man siya makapagsalita ay niyakap ko na siya at muli kong hinalikan. Wala siyang palag at mas lalo akong nag-init. Hindi ko na matandaan kung paano kami napunta sa kwarto, Miss Layla. Hindi ko alam kung sino ang unang nagtanggal ng dami. Basta ang alam ko lang, sa bawat haplos niya, sa bawat halik, ay mas lalo akong nahulog sa kanya. Kuya Jacob, sigurado ka ba? Bulong niya habang nakahiga sa kama. Siguradong sigurado ako. Bulong ko rin habang hinahaplos ang buhok niya. Umiyak siya. Hindi ko alam kung sa takot, kaba, o saya. Hinalikan ko ang mga luha niya. Hinalikan ko ang labi niya pababa at dito ko nadiskubre na wala pa siyang karanasan, Miss Layla. Ako pa lang ang una niya na mas lalong nagpagigil sa akin. Minukbang ko ito ng matagal. Ipinaranas ko sa kanya ang hindi pa niya nararanasan. Nawala sa sarili si Stella, Miss Layla. Hindi niya alam kung saan siya kakapit dahil una lang niya ito maranasan. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang matagal ko nang pinapangarap ay hawak ko na at ako pa ang makakauna. Nang ipapasok ko na ay nahirapan kami pareho, ngunit sa pagpupursige ko ay nagawa ko. Sa bawat pagdaing niya ng, tama na kuya, ay mas lalong nagpapagigil sa akin. Alam ko naman na sa una lang siya mahihirapan hanggang sa nakatapos na kami. At sa gabing iyon, binigay niya sa akin ang lahat. Walang saplot ang aming damdamin. Tanging init ng pagnanasa at pagmamahal ang naghahari. Ang bawat galaw ay puno ng damdamin. Hanggang sa parehong hingal na lang ang aming naririnig. Nakayakap siya sa akin at ako sa kanya. Bakit mo ako minahal? Tanong niya habang nakapiki. Dahil ikaw si Stella, sagot ko. At kahit ilang beses pa akong sabihan ng mundo na mali, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yumakap siya sa akin ng mas mahigpit. Simula ngayon, atin na lang muna to, sabi niya. Tumango ako. Basta ako, hindi na kita pakakawalan. Wika ko at dito niya inamin na hindi totoong mayroon siyang boyfriend sa Pilipinas na mas lalong ikinatuwa ko. At doon nagsimula ang lihim naming relasyon. Sa pagitan ng takot at pagnanasa, unti-unting tumibay ang isang pagmamahalang bawal pero totoo. Kahit anong pilit naming itago sa mundo, alam naming hindi na kami pwedeng bumitaw. Dahil sa gabing iyon, hindi lang katawan ang nagtagpo, kundi pati puso naming dalawa. Simula noon, sa kwarto na ako natutulog at inilipat ko na ang mga gamit ko mula sa salas. Naging lihim ang relasyon namin, para mag-asawa na kami sa loob ng bahay. Pero sa labas, kailangan naming magpanggap na magpinsan lang. Mahirap. Pero mas masaya akong kapiling siya araw-araw. Dumaan ang mga buwan. Mas lalo kaming naging close. Naisip naming sabay magbakasyon sa Pilipinas. Magkasama, pero magkaibang flight. Para hindi mahalata. Sa tuwing kasama ko siya, ang saya ko. Pero lagi kong iniisip, hanggang kailan naming may tatawid ang ganitong klase ng relasyon. Hanggang sa wakas, nakauwi rin kami. Sobrang saya ni Mama, pati ang pamilya ni Stella. Pero kailangan naming mag-ingat. Sa gabi, nagpapalusot kaming may pupuntahan kasama ang barkada. Pero sa totoo lang, kami lang dalawa. Isang gabi, habang nag-inuman kami ni Tito William, bigla siyang nagseryoso. Sabi niya, panahon na para malaman mo ang totoo.
Kinabahan ako, Miss Layla. Akala ko may sakit siya o problema. Pero hindi. Ang revelasyon niya ay hindi raw ako tunay na anak ni Mama. Ampon lang daw ako. Siya ang tumulong para dalhin ako kay Mama noong sanggol pa ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Pero isang bagay lang ang naisip ko, kung ganoon, hindi pala kami tunay na magpinsan ni Stella. Malaya na kaming magmahalan. Umuwi ako sa bahay, niyakap ko si Mama habang umiyak siya. Sabi ko, salamat Ma, kahit hindi mo ako anak, minahal mo ako ng buong puso. Umiyak siya. Anak pa rin kita, kahit anong mangyari. Dahil sa natuklasan naming katotohanan, inamin na rin namin ni Stella ang relasyon namin. Nagulat sila, pero laking pasalamat ko na makita ko ang mga ngiti nila. Boto sila sa amin. Nagpakasal kami ni Stella. Simpleng seremonya, pero punong-puno ng pagmamahalan. Wala nang hadlang, wala nang sikreto. Ngayon, balik kami sa Dubai. Pareho pa rin kaming nagtatrabaho, ako sa flower shop, siya sa ospital. Pero hindi na kami dalawa lang. May 2 anak na kami, at sa maliit naming tahanan, masaya kami. Minsan, habang inaayos ko ang isang wedding banquet, napapangiti ako. Dahil alam ko, ako rin, nagkaroon ng sariling love story. Hindi inaasahan, hindi perpekto, pero totoo. At sa bawat bulaklak na inaayos ko, nararamdaman ko, sa kabila ng mga tinik, may bulaklak pa ring namumukadkad. Maraming salamat sa panonood sa akin.